What is up guys, this is JP and welcome to JP Investing. Today is April 2, 2025 and I am here to update you again on my portfolio. This is week number 75. So we are now looking at the graph of PSEI and very much sideways siya for now. Pero as you can see from our support here, then here, then here, medyo makikita mo naman na at least meron na siyang uptrend, di ba? And same as dun sa ano niya, sa resistance niya, no? At kahit papaano, kahit medyo sideways siya, medyo uptrend pa rin yung ano niya, yung trail niya, no? So punta muna tayo dun sa ating title, no, which is yung CPG. So bakit nga ba ako bullish dito sa CPG? Well, simple lang naman dahil etong CPG is a very cheap company that has a very good fundamental, no? So check muna natin yung ano niya, yung graph niya. So ito yung graph ng CPG. Medyo makikita mo talagang uptrend na siya ngayon, no? So tingnan natin kung saan ako pinakaunang bumili dito sa CPG based dito sa ating Excel file. Buy date CPG. Ito. So bumili ako sa kanya nung February. Yung price pa lang niya is 0.50. So nandito siya. Saan ba yan? Ayan. Nandito siya sa bandang to. February siguro mga dito ako nakabili. Feb 26. And then yung sunod ko nabili na sa kanya is 0.57. So ilang percent yun? 0.50. 0.57. Yan. So it's very much lagpas 10%, no? Ano na siya? 13, almost 14%. So ayun yung strategy ko dito. Peso cost average lang ako. Then bumili ako ng 10 board lots ulit niya and bumili ulit ako nung 0.62 na siya. Mula 0.57. 0.57 hanggang 0.62. Ayan, no? So almost 10%. So ayun lang yung ginagawa ko sa kanya. Peso cost average ko lang siya based dun sa maybe at least 10%, no? Pero kasi lumagpas yata ako sa 10% dito sa 0.57 eh. Hindi ko nahabol yung 10% niya. Medyo mataas na nung nakabili ako. Pero ayun lang yung ano ko sa kanya eh, yung ginagawa ko sa kanya. Pag pumatong na siya ng 10%, bibili na ulit ako, no? Pero 2 board lots pa lang kasi hindi pa ako nakakasweldo. Ito pa lang yung natira dun sa pera ko, no? Dun sa ininvest natin na pera, sa cash natin, no? So, yeah, punta na tayo dun sa ating cover. Ayan. So, nandito na tayo sa week number 75, which consists from March 24, 2025 hanggang March 31, 2025. Invested money, nakapag-invest tayo ng 3,000, which is yung sweldo ko, and naka-receive tayo ng dividend ngayon within this week na Metrobank nagkakahalaga ng 724.5 and I bought stocks na SCC and CPG. Yung CPG na sabi ko na kanina and yung SCC naman is because yun na kasi yung yung nasa buy strategy ko na pagkakasunod-sunod nila. So next buy ko maybe ATI na. ATI next buy ko 19.37. Magkano ba to? Wait lang ha. ATI. Ayan, malapit na pala ako bumili ulit ng ATI. So, ganun din naman yung ano ko dito. 10% lang ng 10%. Bumili ako ng ATI ng saan ba yan? Ito. Same lang din doon sa CPG, no? Peso cost average lang. Basta undervalued yung company and alam mong undervalued siya, nagpe-peso cost average ako sa kanya. Ayan, ATI 17.6.
yung huli kong bili. Ay, mali. Saan ba nalilito ako? 17.6 which is... Ano ba nangyayari dito sa ano ko? Yan. Is here. Yan. Ayan, no? Malapit na. 9.2% na siya. Ang 10% niya is 19.36. Tapos yung next buy ko dito ay... Ayan, 19.37. So, yun lang. Basically, diba? 10% lang. Pagka tumas na siya ng 10%, basta undervalued yung company, binibili ko na. Ganun yung buying strategy ko ngayon. So, balik na tayo. Sabi. Pati ako nalilito na dito. So, yeah. And SCC, ganun din, no? Basta, nakaano na siya. Siya na yung next buy ko dun sa pagkakasunod-sunod ko. And stock that we sold, wala. And total market value is 286,920.86. So, medyo bumaba tayo dito, no? Pero okay lang yun. And unrealized gain is 15,915.51. And we have a total dividends na na-receive na with investing in 75 weeks na nasa 11,665.44. Total gains is 34,805.86 and the percentage value which is 12.13%. Average monthly dividend is 972. Malapit na natin ma-reach yung 1,000 mark. 1,000 per month mark. No? And the average daily dividends is almost 32 pesos. And total money invested is 252,115. So, dividends given, yeah, just as I've said, Metrobank, nakapula na siya. Yung mga pula, ibig sabihin, na-receive ko na yung dividends. Yung mga green is, ibig sabihin, marireceive ko pa lang, pero nakapag-declare na ng dividend. And yung mga violet naman is, ibig sabihin, ay projected ko lang na marireceive ko na dividends based dun sa nakaraang dividend rate na binigay nila. No? Then, buy dates. Nakabili ako ng CPG ng 0.62, dalawang board lot, pero plano ko pa ulit bumili pa kasweldo ko. Just like dun dito sa investing pattern natin, no? Nakaano tayo, buy format tayo ng 3,000, so 3,000 and 3,000, laging worth ng 3,000 yung i-invest ko sa company kada sweldo. Yun, ganun ibig sabihin niya. So, 0.62, two board lots pa lang to. And nasa 100 lang ang board lot nito, kaya nasa 620 lang siya per board lot. So, 1,200 pa lang siya. Kaya, makakapag-invest pa ako ng 3,000 minus. Meron pa akong natitirang 1,800 kung sakali, no? So, this is another 2 board lots, pero baka gawin ko ng 3 board lots kasi may butal. So, magkano lang naman yun. So, ayun. And SCC, bumili ako sa halagang 36.35 pesos. Last na bili ko sa kanya is 37.9. Then, nung February and after that, ang huli ko nang bili sa kanya is September na, no, which is 33.7, 33.5 nung July, 35.3 nung March, and 33.75 March then, and 32.8 nung February 2024. Grabe, 32 pa lang siya dito. So, ayan, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio ko. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng portfolio ko. Ang last update natin is March 24, 2025. Total market value niya before is 284,001 peso, 0.62 pesos. Siguro magtataka kayo, no, bakit yung market value ko dito sa Excel ko is iba. No? 286,000 dito, and yung dito is
277,622. Well, that is because guys, bumili ako ng IPO worth 9,300 and hindi pa siya dumarating. So, pero kinaltas na nila sa akin yung pera, no? Darating siya by next week, alam ko. So, ayun, kaya ganito lang yung value nito. Pero, madadagdagan din yan after dumating nung binili kong IPO na yun, no? So, punta na tayo. A-REIT, mula 39 pesos, naging 39.5. Medyo tumaas lang ng konti. ATI, mula 19.1, naging 19.2. Same lang din, tumaas ng konti. Costco, mula 5.28, naging 5.22. Bumababa talaga tong Costco. Pero okay lang, bibili pa rin ako niyan. Basta, undervalued company. And CPG, mula 0.57, naging 0.61. And then, Citicorp mula 3.14, naging 3.16. DMCI mula 11.5, naging 11.48. GTCAP mula 507, naging 509. Tumas ng konti. JFC mula 240. Yeah, same pa rin. Same pa rin. And LTG mula 12.4, naging 12.18, bumaba ng konti. And Metrobank mula 73.6, naging 73 na lang siya. Bumaba rin. And Mega World mula 1.85, naging 1.79. So, nag-negative na tayo sa Mega World. And PPC mula 10.2, naging 10 pesos. And RFM mula 4.21, naging 4.16. And SCC mula 37, naging 35.25. And yeah, total market value, nasabi ko na. And total gain mula 16,718.85, naging 15,915.51. So, with that being said, no, abangan na lang natin yung IPO ko na binili. It's either dalawa lang yon, kung super babagsak siya after ng IPO niya or super tataas siya. Ganun lang naman yun mga first months nila. Kahit na yung mga magagandang company ngayon, no, pag tiningnan mo yung IPO nila before, meron sa kanila yung mga sobrang sumadsad and nag-rebound na lang ulit after few months. Doon lang na-realize ng mga investor yung real value nung nag-IPO na company. So, I would expect na it's either tataas na sobra or babagsak yung binili kong IPO, and I don't care about that. Patuloy pa rin ako mag-i-invest sa kanya because naniniwala ako sa company niya. So, yeah, ayun lang. Maraming salamat sa patuloy ng mga nakikinig. And please do like, comment, and subscribe na rin. And yun lang po. Maraming salamat. Paalam.